convener po ng Kontradaya, Department of Journalism Associate Professor ng UP Diliman College of Mass Communication. Sir, live professor, araw, live kayo sa RMNDZ XL Manila. Si Lourdes po ito. Yeah, magandang hapon, Lourdes. Kontradayang pagbati po sa lahat. Salamat Ano sa po invitation. ang inyong reaksyon na sunod-sunod yung love letter? Oo, yung show cause order ng COMELEC sa kung sino-sinong mga politiko may pangalan, nagsisimula, mga dating politiko galing sa malalaking angkan. Ang pinadadalan po ng love letter na ito dahil daw po sa gamit ng pamahalaan at vote buying. Itong love letter o show cause order, sa pagkakaalala ko, umabot na sa mahigit 600. Ayon mismo sa pampublikong pahayag po ni Chairperson George Garcia. Maganda naman itong indikasyon, excuse me, magandang indikasyon ito na may ginagawa na yung COMELEC at sana mas maging decisive at mabilis yung resolution ng mga kasong ito. Mm-mm. Pero sir, tama yung sinabi niyo, no? May ginagawa na ang COMELEC. Ang tanong kasi ng ating mga kababayan, after ng show cause order, sasagutin ni politiko, may mga lawyer yan, baka po hanggang doon lang. Kaya nga. Yeah, maganda yung punto mo. Kaya kailangan talagang maging mapagbantay pa rin ng publiko. Siyempre, we don't take credit away from the COMELEC. Maganda itong ginagawa nila. Tapos wala silang sinisino, hindi lang mga maliliit na kandidato, minsan mga may pangalan pa, mga political clan, malalaking negosyante pa nga ng mga kandidato yung nagiging subject ng show cause orders. So yun yung yun yung mas dapat na pagtuunan ng pansin dito. On one hand, maganda itong ginagawa na show cause orders o love letters, pero ano na yung mangyayari sa susunod? Hanggang dito na lang ba? Siyempre, hindi dapat. Oo. Kasi kapag nagpaliwanag, tapos satisfied naman. So parang ang dating ho ng sa marami nating kababayan, parang props lang na may ginagawa po sila. Tama yun. Sa tingin, Kaya nga, go ahead sir, go ahead. abangan pa rin natin Kaya nga, abangan natin yung mga susunod na hakbang. At saka tandaan natin, wala, barely a month before, less than a month na lang before yung mismong araw ng halalan. Maganda sana yung quick resolution ng mga kaso, lalo na kung disqualification yung pinag-uusapan, para alam na ng mga tao kung ano na nga ba talaga yung status ng kanilang kandidatura. Ito ay sa vote buying. Pero 'di ba, Professor, malinaw naman minsan sa mga statements, sa mga speeches ng mga kandidato yung bastos na pananalita. May alam ho ba kayo na talagang may masasampulan na doon aside sa pinadalan lamang ng show cause order? Wala pa namang opisyal na sinasabi yung COMELEC, pero alam mo, batay sa mga video na lumalabas sa media, this should be open and shut cases in the sense na mas mabilis na madidesisyonan itong kabastusan. Kasi yung vote buying, medyo mahirap ang patunayan yan kasi kailangan talagang may aamin. Yun yung pinaka-ideal at malabo na may aamin talaga. Pero kung may video ka na kabastusan na binabanggit, lalo na't nakuhanan ito ng video, mas madali itong mapatunayan. Kaya mas maganda sana yung mga ganong klaseng paglabag sa yung COMELEC Resolution number 11116 o yung anti-discrimination tsaka anti-labeling na resolution ng COMELEC. Mas mabilis dapat itong nabibigyan ng resolution. Professor, sa tingin niyo ba may epekto itong ginagawa ng COMELEC sa mga kandidatong pasaway? Meron naman sa tingin ko kasi yun na nga, yung magic number mahigit 600 na to . So may nasasampulan na. Ako, I'm inclined to think na mas watchful at mindful na ngayon yung mga kandidato, lalo na kung usapin ng ng pagbibiro laban sa kababaihan o laban sa sinumang marginalized at underrepresented, may epekto naman to .
Oo. Pero yun na nga ang kabiyak dito, yung usapin ng vote buying, I don't want to sound like a broken record, pero ito yung mahirap mapatunayan talaga. Kumbaga, don't get me wrong, maganda na meron show cause orders against Oo. against those suspected na nag-engage sa vote buying. Mm-mm. Pero yung medyo tricky ito pagka usapin ng pag-resolve ng mga kaso. Oo. Professor, sandali. Halimbawa, ako po ay may reklamo, vote buying. Sumagot ako. So, napatunayan ng COMELEC. Nanalo naman ako. So, ano yun, nakaupo ako? Paano yung proseso nun? Nanalo ako, pero na-confirm na ako yung namili ng boto. Baka naman umabot pa sa lahat ng korte yan hanggang masusunod na eleksyon, nakaupo pa rin naman pala ako. Tama ka. May ganong posibilidad. Kaya nga the quicker, the better na ma-resolve ito. Kasi ganito yan Opo. Kapag within the election period na resolve yung kaso, nasa jurisdiction pa po ito ng COMELEC. Pagka wala na, halimbawa, nakapag-oath taking ka na, so mawawala na ng jurisdiction yung COMELEC. Tapos, kung meron mang reklamo laban sa mga nanalong kandidatong ito, hinggil sa vote buying or any other acts during the campaign period, iba't ibang tribunal na po yan. Pwedeng yung Senate Electoral Tribunal o yung House of Representatives Electoral Tribunal yung magre-resolve ng mga kasong ito po. Naku, parang wala pala ring wala rin palang effect yung show cause order. Yung show cause order, tama ka, medyo may ganong dating yan kung hindi siya mare-resolve. Opo. Kaya nga yung panawagan din namin sa COMELEC, kung gaano kabilis ito mag-issue ng show cause order, dapat ganun din kabilis resolve ng mga kaso, preferably before election day, before May 12 to be more specific. Pero Dapat ganun yung Professor, sandali, halimbawa ikaw ang namili. Nakita ng COMELEC na si Professor Araw na kumakandidatong senador, positive na namili. Hindi, di ba magpa-file ang COMELEC, pero ganun din, naakyat pa rin sa korte yun. Tama po. Kumbaga dapat ganun yung mindset ng mga tao. Dapat patuloy po itong binabantayan. Kumbaga may posibilidad na talagang mag-drag on ito until even beyond election day kasi merong system of appeals yan May mga motions for reconsideration. Halimbawa, pagpalagay na natin sa level ng COMELEC na resolve na ito, pwede pa itong i-apila sa Court of Appeals or kahit sa Korte Suprema. Pwedeng umabot pa yan sa Supreme Court sa totoo lang. Oo, naku, may katagalan. Alam mo, Professor, na-interview ko yung COMELEC, sabi ko lang, hindi ko lang, na-i-joke ko lang, sabi ko, may ganito pala yung COMELEC, no? Yung may show cause order kapag bastos, show cause order kada banat mo sa mga babae. Sabi ko, bakit nung nakaraang administrasyon parang walang ganito? Oo. I'm sorry, attorney, pero nung nakaraang administrasyon ba walang mga ganito? Meron din naman, kaya lang yun na nga, pakonti-konti at saka panaka-naka. At saka yung medyo bago, sa halalang ito, Oo. yung medyo crucial dito yung COMELEC Resolution number 11116, yung anti-discrimination, saka yung anti-labeling. So Pero wala yan noon nung panahon ni Duterte? Wala pa. Okay. Noon. Wala pa. Bago ito Pero ganito, ang kabyat lang, maganda, don't get me wrong again, Opo. maganda na may ginagawa tungkol sa gender discrimination. Malaking step forward yan sa pag-uphold ng karapatan ng kababaihan, LGBTQIA, and other marginalized sectors. Pero yung isang dimension dito na gusto rin sana nating protektahan ay yung laban sa red tagging. Yun yung hindi masyadong nabibigyan ng pansin sa kasalukuyan. Samantalang sa monitoring ng Kontradaya at saka Vote Report PH, dun sa mga reports at reklamo na natanggap namin mula sa publiko, malaking bahagdan talaga ng mga reklamo ay may patungkol sa red tagging. So yun yung pinakamaraming nakuha naming reklamo. So yun yung dapat na tutukan din. Kasi kung mapapansin natin yung mga biktima ng red tagging, ilang beses nang nagrarally sa COMELEC this past
few weeks, this past few months, pero wala pa ring malinaw na resolusyon. Dito, clear-cut din naman yung mga ebidensya, may mga video ng mga nagre-red tag. Recently, yung ilang mga grupo ng kabataan na nangangampanya, tahasang nire-red tag sa isang area sa Mindanao. Pero yun na nga, hindi pa rin ma-resolve ito. Ang panawagan natin sa COMELEC, sana motto proprio, they take on the initiative for show cause orders din sana sa isyong ito ng red tagging. Oo. Yung leader ho nila nasa Amerika at Canada na. Nag-file na ho ng asylum. Oo nga Yun na nga, yun yung, updated ka rin sa mga... Oo, nandun na sila sa talaga, buti nga sila, sabi ko kanina, buti kayo may pamasahe. Yung mga na-red tag nyo, nasa sementeryo na. No? Oo. Tsaka at least, ano ba yan? Tama ka. At least sila may due process na na pinagdaraanan. Tama ka. Yung isang notorious na red tagger, humihingi ng asylum sa ibang bansa. Akala ko noon Canada, tapos ngayon Estados Unidos na pala. Tapos may mga kaya nga yun yung mas dapat nating tinututukan talaga. Kasi kaya ko tinututukan yung red tagging kasi matindi yung epekto nito sa mga nire-red tag. At ako, nakaka-relate ako kasi biktima rin naman ako ng red tagging. Ikaw rin, sa pagkakaalala ko, na red tag ka na rin. So yung mga ganong issue talagang nakaka-apekto sa mga tao. Kasi may mga kaso na may mga naaaresto, nakukulong, gaya ni Frenchie May Cumpio na ni-red tag noon. Tapos may mga pinapatay din na dating ni-red tag, gaya ni na Percy Lapid. Yes. So yung mga ganon yung chilling effect talaga sa red tagging. Professor, sa kabuuan, ilang linggo na lang, 3, ay eleksyon na. Ano po ang inyong nakikita sa darating na halalan sa ating bansa? Siyempre, ayaw nating maging alarmist, pero dapat tayong maging maghanda, mapagbantay, at patuloy tayong kumilos para labanan ng iba't ibang forma ng pandaraya. Kasi nariyan at nariyan yung posibilidad ng matinding dayaan, ng matinding disenfranchisement ng mga botante. Siyempre, kailangan din nating gamitin yung kapangyarihan ng ating boto para makapagpaupo ng kahit mangilan-ngilang mga matitinong leader ng ating bansa. Kaya lang hindi doon natatapos yung ating gawain kasi patuloy po sana tayo maging mapagbantay mula ngayon hanggang sa 12 ng Mayo. Professor, maraming salamat. Kasama niyo ho kami sa pagbabantay ngayong darating po na halalan. Mabuhay po kayo. Ingat po kayo, Professor. Thank you. Maraming salamat. Kontradayang hapon. DZ